At kaugnay pa rin po sa pagtutok natin sa epekto ng Bagyong Uwan sa bansa, makakausap po natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga. Good morning po. Okay, maaaring niyo po bang bigyan kami ng update patungkol sa casualty at mga pinsalang iniwan po nitong Bagyong Uwan? As of this morning, meron tayong 6 na patay na i-report sa atin at 13 injured individuals. So 3 dyan sa Nueva Vizcaya due to landslide, isa sa Birac, drowning, and sa Capiz naman yung na-electrocute. And then yung sa Catbalogan, Samar, yung natumbahan ng debris. So yan po, 6, but we're still validating other reports, kung meron pa pong madagdag dito. Okay, nakakalungkot pong balita yan dahil kung maalala po kagabi nung kayo po aming nakapanayam, nasa 2 pa lamang po yung ating casualty at ngayon nadagdagan po ito ng 4. So eto po sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ilan po yung mga kababayan natin dyan na nasa evacuation centers pa rin po hanggang sa ngayon? As of this morning, meron pa tayong 11,000 evacuation centers. So meron pong sineservisyohan dyan na 804,000 individuals, But we expect na ito naman ay pababa na rin kasi gumaganda na po ang panahon at baka pwede na pong bumalik sa kanilang mga bahay po. Well, sir, ano po yung mga lugar na matinding nasalanta ng Bagyong Uwan? Tingnan natin, of course, yung sa Bicol, yung 3 probinsya doon, Cam Sur, Cam Norte at Catanduanes. Dito naman sa main island natin ng kung saan naglandfall, yung Aurora. And then we are checking sa Region 3 and Region 1, But so far, itong Catanduanes, Bicol area plus itong Aurora ang tinitingnan natin. Alright, Asik Rafi, good morning. Diane Kerer po ito. Yes. Asik, may estimate value na po kayo ng damage in terms sa agriculture and infrastructure? You have data na po ba, sir? Wala pa, kasi ongoing pa po yung ating pag-ikot, yung ating damage and needs assessment team na umiikot ngayon para makuha yung full extent. Ang meron lang po tayo is itong damaged houses, na umaabot na po ng 4,100 houses ang reported sa atin na damage. And yung mga road network naman ay kasalukuyan kiniklear, kasi we received a total of 202 roads na hindi naging passable, but 97 dyan ay nag-okay na. So tuloy-tuloy po ang ating clearing operation. Tama po, Asik, 4,100 ang ating pong number sa damaged houses. Yes po. Sa kuryente naman po, sir, mayroon pa rin po mga lugar na until now wala pa rin pong supply? Meron pa rin lugar na intermittent na hindi pa po stable na lugar kasi we receive our report indicate that 394 local government units ay apektado dito. Nagkaroon ng power interruption, but 32 fully restored na, and ongoing po ang mga restoration efforts ng ating mga electric cooperatives at yung ating NGCP po. Alright, maihabol ko na lang din po, Asik Rafi, kasi kanina nakapanayam po namin yung si Sir Rueli Rapsing sa Cagayan. Ang medyo gumaganda na nga po yung panahon, kaso nga lang daw po sila po yung catch basin, yung Tagagaraw daw po medyo baha ngayon. Ano po yung pwede pong maitulong po doon sa mga evacuees po natin doon sa area? Tuloy-tuloy bibigay natin ng family food packs galing sa DSWD at yung mga shelter repair kits kung apektado yung mga bahay nila. Plus mga other non-food items. So tuloy, we are coordinating with our regional officers kung ano pa po ang mga requirements doon on the ground. But so far, ang hinihingi sa atin na documentation ay food packs with tubig and shelter na kits. Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa update. Ngayong umaga, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Thank you po, sir.